Pagkatapos malugi ang kasintahan mo, napilitan kang tumira kasama niya sa basement. Pero ikaw na nasanay sa malaking mansyon. Ayaw mong samahan siya sa mahirap na buhay. Araw-araw mo siyang minumura at tinatawag na walang silbi. Gusto mo pa siyang ibenta kapalit ng pera. Kalaunan mo lang nalaman na ang kasintahan mo ay ang nawawalang prinsesa ng alta sosyedad ng Manila. Matapos siyang mahanap muli ng pamilya niya, ang unang ginawa ng prinsesa ay ipatapon ka, ang malupit na nobyo, sa bukid para mag-alaga ng baboy. Sa huli, namatay ka sa sobrang baho sa kulungan ng baboy. Ayaw mong mag-alaga ng baboy, at lalo kang ayaw mamatay sa baho. Ngunit sa kasalukuyang yugto, nilait mo na ang bangkarotang bida sa loob ng ilang buwan. Napuno na ang lahat ng antas ng pagkagusto. Ikaw ay nababalisa at paikot-ikot sa loob ng bahay. Paano na? Bakit ang bilis ng panahong ito? Biglang umikot ang knob ng pinto ng kwarto. Ang babaeng pumasok sa kumpanya ay bumalik. Carlo, bibilhan muna kita ng ordinaryong durian. Namumugto ang kanyang noon na tila nag-aalala. Nakikipag-usat sa iyo na parang nakikiusap. Itinaas mo ang iyong ulo at tuluyang natigilan. Ang babae ay 1.8 metro ang taas. Mata na hugis brilyante. Mahahaba at maninipis na mga mata na naglalabas ng malamig na puwersa. Akala niya galit ka pa. Agad na nagpaliwanag. Ang isang piraso ng durian na ito ay nagkakahalaga ng 600 piso. Gusto ko munang mag-ipon para makalipat sa mas magandang bahay. Diyos ko, araw-araw siya ay nagpupumilit sa kumpanya. At sa hating gabi kailangan pa niyang maging kahera sa supermarket. Pero hindi man lang niya kayang gumastos para sa pagkain. Paano ko siya masisisi ng ganito? Kailangan mong baguhin ang sinabi mo agad. Ayoko na kumain ng durian. Gusto kong kumain ng strawberry. Napansin ni Lea Reyes. Natatandaan niya na hindi ka talaga mahilig sa strawberry. Kaya sinabi mo na lang na gusto mong magbago ng panlasa. Tumahimik siya ng matagal bago pumayag. Ngunit ang hindi mo alam ay, pagkasara ng babae ng pinto, dinikit niya ang kanyang katawan sa pinto. Puno ng pag-iingat at pagsusuri ang kanyang mga mata. Isang ideya ang sumabog sa kanyang isip. Bigla siyang tumigil sa pag-aaway. Sa wakas ay nagsawa na. Kailangan ko na ba siyang talikuran ng lubusan? Pagsapit ng hapon, muntik nang tumakbo pa uwi si Lea Reyes. Dala-dala ang prutas, diretso siya sa iyong silid pagpasok. Subalit nang buksan niya ang pinto, walang laman ang kwarto. Biglang huminto ang kanyang paghinga. Walang lakas na sumandal sa pintuan. Siya ang tanging sandalan niya. Ngayon, pati ang liwanag na ito ay namatay na. Sa sandaling lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. Biglang narinig niya ang iyong boses sa kanyang likuran. Lea Reyes, tapos na ang labada. Maligo ka na. Nanigas ang katawan ni Lea Reyes. Puno ng hindi makapaniwalang mga mata, lumingon siya. Hindi ka umalis. Nagpakitang gulo ka. Umalis. Saan naman ako pupunta? Wala akong pasok ngayon. Para siyang nag-alis ng mabigat na pasanin. Umiwas siya para pahupain kang magsampay. Subalit nang lumingon ka, napako ang iyong tingin sa mesa. Doon ay may nakalatag na isang malaking durian. At isang kahon ng sariwang strawberry. Kitang-kita ang tatak sa packaging. Iyon ang 600 piso na musang king. Siya ay mahirap na at nakatira sa basement. Paano siya nagkapera upang bilhan ka ng gayong kamahal na prutas? Hindi mo napigilang lumunok ng laway at nagtanong. Hindi ba tayo nagkasundo na strawberry lang ang bibilhin? Hindi na magbabayad ng upa. Walang pakialam na sabi ni Lea Reyes. Okay lang. Magtatrabaho na lang ako ng 2 oras na dagdag araw-araw. Makukuha ko rin yon. Nadurog ang puso mo nang marinig iyon. Kagabi lang siya pinagalitan mo at nabawasan ng 2 oras na tulog. Ngayon, para sa durian, magsasakripisyo na naman siya. Tiningnan mo ang kanyang likuran habang lumalabas. Ang babaeng dating walang kapantay. Hindi na namin kayang bayaran ng upa. Sa iyong paulit-ulit na pakiusap. Sa wakas, ibinalik ng boss ang 580 piso. Habang naglalakad ka na may pera, dumaan ka sa tindahan ng gamit panulat. Biglang sumagi sa iyong isip. Ako ay mula sa paaralan ng sining. Pwede kang magbenta ng mga guhit sa ilalim ng tulay. Upang makaalis ng maaga sa kakilakilabot na lugar na ito. Tungkol sa pag-iwan kay Lea Reyes ng mag-isa. Hindi mo man lang ito naisip. Dahil ang pag-iwan sa bida ay kamatayan din. Kailangan kong magtiis hanggang sa makilala niya ang bida. Para ligtas na makababa. 2:00 ng madaling araw si Lea Reyes. Ay humila ng pagod na katawan pa uwi. Ngunit sa sandaling buksan ang pinto. Nag-freeze ang kanyang buong pagkatao. Sa mesa ay may nakabukas na maliit na dilaw na lampara. Sa ilalim ng ilaw ay may papel at isang tumpok ng pera. Lea Reyes, sabi ko hindi kakain pero bumili ka pa. Nag-refund ako ng 580. Ginamit ang ilan sa pagbili ng drawing board. Narito ang natitirang pera. Sa susunod, bawal na magwaldas ng pera. Maaari mong gayahin ang mapang-abusong tono ng orihinal na may-ari. Ngunit ang huling pangungusap kahit paano tingnan para itong isang malaking gintong aso na nakatapak sa buntot ay umuungol. Walang anumang pananakot. Nag-isip ka at nagdagdag ng isang pangungusap sa dulo ng papel.
Sa kabawal ng umuwi ng sobrang gabi. Dapat nasa bahay na bago mag-ikasampu. Biglang naisip ni Lea Reyes, mabuti na lang ikaw ang naiwan sa kanyang tabi. Kung ibang lalaki, malamang nakatakbo na. Pinatay niya ang ilaw. Tahimik siyang humiga sa tabi mo. Kinaumagahan, nasa kwarto ka at nakatuon sa pagdrawing. Si Lea Reyes naman ay abala sa kusina. Ang masaganang amoy ng pagkain ay pumuno sa buong bahay. Ang sarap na halos magreklamo ang iyong tiyan. Sino nga ba ang makakaisip na ang prinsesa ng alta sosyedad ng Manila na hindi dumadampi sa gawaing bahay ay pilit mong ginawang ganap na chef? Hinawakan mo ang iyong brush at palihim na pumasok sa kusina. Anong masarap na pagkain ang niluluto mo, Liruyan? Inabot niya sa iyo ang isang plato ng sinangag. Tikman mo kung ano ang lasa. Kumuha ka ng isang kutsara at ipinasok sa iyong bibig. Grabe ang sarap, Liruyan. Ang galing ng iyong kamay. Pwede kang maging chef sa isang 5-star hotel. Ngunit biglang walang saysay na sinabi ni Liruyan. Bigla siyang nagtanong. Hindi ba dati lagi mong sinasabi na pangit ang luto ko? Tumibok ang iyong puso at mabilis mong ipinaliwanag. Ang ibig kong sabihin, kumpara sa chef ng villa dati, medyo kulang. Pero ngayon, ang antas mo ay sobrang galing na. Ngunit si Liruyan ay hindi ganoon kadaling lokohin. Tumutok ang kanyang matalas na tingin. Nagpipinta lang ako para masaya. Hindi ko pwedeng ibunyag ang tunay kong pagkatao. Ikaw ay kakaiba sa nakaraang 2 araw. Ang tono ng iyong pananalita. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita, ngunit naramdaman niyang may pagkakaiba. Ang puso mo ay nasa lalamunan mo. Muntik nang mahuli ang sikreto. Inihagis mo ang kutsara sa plato at inilagay ang 2 kamay sa baywang. Binigyan kita ng ilang papuri at hindi ka pa masaya. Kailangan ko bang araw-araw kang murahin para maging komportable ka? Tiningnan ka ni Lea Reyes sa ganitong anyong walang nagbabantang epekto. Parang pusang natapakan ng buntot. Hindi naman kailangan. Nagdilim ang kanyang mga mata at siya ay unang yumuko. Pagkatapos kumain si Lea Reyes ay matapat na naghugas ng pinggan sa kusina. Nang lumabas siya ay nakita kanyang nag-aayos ng rolyo ng pintura. Akala niya ay nagkakasayahan ka lang dahil wala kang magawa. Pupunta na ako sa trabaho. Bago umalis ay sinabi niya ng basta-basta. Naiintindihan ko. Magkita tayo ng 10:00 ng gabi. Bagong alituntunin ng ating tahanan. Bawal ang malit umuwi. Sumagot ka ng hindi nagtaas ng ulo. Natigilan ang mga yapak ni Lea Reyes. Naalala niya ang sula kamay sa pirasong papel na yon. Tahimik siyang tumango. Nang siya ay lumabas ng bahay. Pagkatapos ikaw naman ay lumabas ng palihim na may dalang drawing board. Pinili mo ang isang malamig na daanan sa ilalim ng lupa. Nag-set up ka ng easel sa tabi ng isang tindahan ng pakwan. Sa isang matigas na karton ay may nakasulat na magagarang titik. Pagguhit ng larawan 10 minuto 10 piso. Isang batang magkasintahang dumadaan ay agad na naakit. Nagtanong ang babae ng may kuryosidad. Paano ang presyo kung 2 tao ang iguguhit? Napangiti ka at ang iyong mga mata ay naging parang gasuklay. Ang unang order ng isang guhit ay 10 piso pa rin. Makalipas ang 20 minuto. Umalis ang batang magkasintahan na may dalang larawan kontento. Tiningnan mo ang 10 pisong pumasok sa iyong cellphone. Labis kang nasasabik na halos tumalon ka sa tuwa. Ang matandang lalaki sa tindahan ng pakwan ay ngumiti ng masaya. Binigyan kanya ng isang maliit na bangko. Binata, ito ba ang una mong paglalabas ng tindahan? Hahaha. Tama ang iyong mata, lolo. Nagdala lang ako ng isang upuan. Nag-aaral ka pa ba? Kumuha ka ng isang piraso ng pakwan at umiling. Hindi. Nagpipinta lang ako para sa sarili ko. Ang tunay kong pagkatao ay hindi pwedeng ibunyag. Si Kuya Melon ay lalong namangha sa iyong pagpipinta. Ang ganda ng drawing mo, parang litrato. Umiti ka ng bahagya. Baka dahil sa natural kong talento. 9:00 ng umaga, oras na nagmamadali ang mga empleyado. Nagmamadaling pumunta sa trabaho. Mura at mabilis ang serbisyo ng iyong maliit na tindahan. Di nagtagal, nakatanggap ka ng 2 booking para bukas. Tumango ka bilang pagsang-ayon pero nag-aalala ka sa loob. Natatakot kang baka biglang hindi sumipot ang mga tao sa akin bukas. Hindi mo inaasahan, sa oras na yon ay dumaan si Lea Reyes. Sa daanan sa ilalim ng lupa. Sa isang sulyap, mapalapit siya sa iyo. Sumunod na sandali, isang batang kakalabas lang ng paaralan. Biglang inagaw ang drawing mula sa iyong kamay. Hoy, drawing ko iyan. Hindi ko ibibigay sa iyo. Nagmamadali kang tumayo. Hinawakan ng batang lalaki ang papel ng drawing at tumakbo ng mabilis. Ilang saglit lang, malayo na siya. Pero ang nanay niya ay nakayuko lang sa cellphone. Wala siyang pakialam sa anak niya. Ngunit nang malapit nang maabot ng batang lalaki ang dulo ng daanan, nabangga niya ang isang pader ng tao habang nakayuko. Si Lea Reyes ay parang isang malamig na estatwa. Hinarang niya ang daraanan nito. Bahagyang ibinuka ang kanyang pulang labi, malamig na parang yelo ang boses. Ang mga taong nananakit sa akin. Ang maliit na batang lalaki ay natakot at biglang umiyak. Nanay, may dinosaur. Kakainin ako ng dinosaur. Nang humabol ka, narinig mo ito. Dinosaur. Natuwa agad. Mula sa paningin ng bata, tiningnan si Lea Reyes. Talagang matangkad na parang dinosaur. Ngunit si Lea Reyes ay walang mood magbiro.
Inabot ang kamay ng direkta sa maliit na batang lalaki. Natakot na sobra ang maliit na batang lalaki. Agad na ibinalik ang pagguhit. Humingi ng tawad na may luha sa mata. Saka lang ibinalik ni Lia Reyes ang pagguhit. Nagtatanong na parang hindi sinasadya. Bakit ka nandito? Hehe. Nagtitinda ng mga guhit para kumita ng pera. Pagkasabi, umikot ka at tumakbo pabalik sa tindahan. Ipinagpatuloy ang pagguhit ng larawan para sa isang matandang babae. Si Lia Reyes ay nakatayo lamang sa hindi kalayuan. Tahimik kang pinagmamasdan. Nakayuko ka, ang paggalaw ng iyong panulat ay tulad ng umaagos na tubig. Bawat stroke ay puno ng kumpiyansa at desisyon. Walang anumang pag-aatubili o kalabisan. Pagkatapos mong iguhit, binigyan ka ng matandang babae ng 10 piso. Puno ng kasiyahan, pinuri ka niya na pinabata mo siya ng mahigit 10 taon. Ikaw ay bata pa sa simula. Matapos umalis ang matandang babae na nakangiti. Maghahanda ka na sanang mag-impake. Isang pares ng mahahabang binti ang humarang muli sa harap mo. Hindi ka man lang tumingala, yakap-yakap ang iyong guhit. 10 piso isang piraso, 10 minuto. Hindi pa tapos ang iyong sinasabi, bigla kang tumingala. Ay! Lia Reyes, bakit hindi ka pa umaalis? Alam kong nagtatrabaho si Lia Reyes sa malapit. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pumunta rito at magtinda. Si Lia Reyes ay nakatingin sa iyo mula sa itaas, ang tono ay walang emosyon. Pupunta ako sa kabilang kalsada para kumuha ng pagkain para sa katrabaho. Ang kanyang tingin ay nahulog sa iyong drawing board. Marunong ka pa pala nito. Mabilis na gumana ang iyong utak. Agad mong ginamit ang anyo ng masamang nobyo. Oh, hindi mo inaasahan, di ba? Ako ay talagang magaling. Kaya kong kumita ng malaking pera mag-isa. Ang mga mata ni Lia Reyes ay malalim at hindi masukat. Pagtingin sa'yo, kinilabutan ka sa loob. Mabilis kang tumayo at ipinagpatuloy ang iyong pag-arte. Kumita ako ng 40 piso ngayon. Bukas, puno na ang mga booking. Hindi tulad mo, wala kang silbi. Sa bandang dulo ng iyong sinasabi, nanghina ang iyong boses dahil sa pagkakonsensya. Nakita kong si Lia Reyes ay hindi man lang nagpakita ng anumang reaksyon matapos marinig. Isang mahinang lang ang kanyang tugon. Ano ang gusto mo? Natigilan ka. Saka mo lang naalala na sinabi mo kanina nakikita ka ng pera para bumili ng bagay. Naghanap ka sa Baidu at sa wakas ay naalala mo ang sikat na linyang iyon. Mas gugustuhin ko pang umiyak na nakaupo sa loob ng gallery, kaysa umiti na nakaupo sa likod ng iyong bisikleta. Si Lia Reyes ay matagal na tumahimik. Isang 3 salita lang ang kanyang sagot. Alam ko na. Pagkasabi niya, tumalikod siya at umalis. Tinitigan mo ang kanyang likod na papalayo, ang puso mo ay kaba ng kaba. Tiyak na galit siya sa pagkakataong ito. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Lia Reyes. Bigla na lang siyang nag-iwan ng boxed lunch para sa'yo. Pagbukas mo ng lunchbox, natulala ka na lang. Kasal na tadhana. Ang sarap na pala ng pagkain sa kumpanya ngayon. Tawa ng tawa ang matandang si Pakwan at inilantad ka. Hiwalay niya iyang binili para sa'yo. Napansin ko na puro gulay ang dala niyang lunchbox. Tanong ng matanda habang kumakain ng manto. Ang bait ng dalagang iyon sa'yo, di ba? Bakit ganoon ka naman magsalita? Bumuntong hininga ka ng malalim. Matanda. Ramdam ko na talaga kung gaano ako kakupal. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso ka agad sa supermarket. Bilang tagapag-ayos ng mga paninda. Alas 9 ng gabi nang matapos ka, umupo ka naman sa mesa para mag-drawing. Sa mga sandaling iyon, may umindak na kandado. Si Lia Reyes na ang bumalik. Natulala ang isip mo. Naalala ko na ako ang nag-utos na dapat ay nasa bahay na siya bago mag-5. Bakit ang bilis ng 5? Nasambit mo na lang. Pagsambit pa lang, gusto mo na sanang sampalin ang sarili mo. Parang naiinis ka yata na maaga siyang umuwi. Ngunit si Lia Reyes ay mahinahong nagsalita. Kaunti lang ang trabaho ngayon, maliligo muna ako. Nagpatuloy ka sa pagguhit. Isang upuan mo lang natapos ang 12 ng drafts. Si Lia Reyes ay nakaupo na sa kama at nagbabasa. Wala siyang pera pambili ng cellphone. At lahat ng sahod niya ay ibinibigay niya sa iyo. Ang tanging libangan niya ay ang manghiram ng libro sa library. Naramdaman mo na medyo awkward ang atmosfera. Tanong mo na lang kung anong libro ang binabasa niya. Hindi man lang siya nag-angat ng ulo at binilang ang 5 salita. Mahirap na Charlie's Treasury. Sinabi ni Lia Reyes na malapit nang mag-expire ang upa. Katatransfer ko lang ng pera sa landlord. At babalik na naman ako sa pagiging mahirap. Ngunit ibinaba ni Lia Reyes ang libro. At tinitigan ka ng matalim ang mga mata. Ang galing mong magsalita. Kailan ka natutong ganyan? Tinakpan mo ang cellphone at hindi sumagot. Hindi pa kita tinatanong. Paano mo nagawang pagkatapos mong graduate? Ay may kumpanya ka na agad na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Mahinahon lang ang kanyang reaksyon. Nag-aaral ako ng finance. Natahimik ka sa kanyang sagot. Bakit ang iyong mga kaklase ay hindi kasing galing mo? Hindi bumiti si Lia Reyes kahit kaunti. Hindi rin sila nabangkarote ng kasing lubha ko. Ngayon wala ka nang masabi. Talagang malungkot ang kanyang pagkabangkarote. Pinagbawalan sa mataas na paggastos. Lahat ng bank card ay nagyelo.
Ang sweldo ay mailalagay lamang sa iyong card. Kung hindi, magiging wala na pagdating. Lumambot ang iyong puso at nauutal mong inalo siya. Mahaba pa ang iyong buhay. Tiyak na makakabangon ka muli sa hinaharap. Tiningnan mo ang kanyang pagod na mukha. Naalala mong dumaan siya ng tanghali kaya nagtanong ka. Saan ka nagtatrabaho? Umiling si Leia Reyes. Hindi malapit. 3 kilometro ang lakad pauwi. 3 kilometro. Paano kung bilhan kita ng bisikleta? Kumunot ang iyong noo. Pagkasabi mo, agad na nagbago ang mukha ni Leia Reyes. Biglang nagbago. Mataman kanyang tiningnan ng walang sinasabi. Alam mong naalala niya ang sinabi mo. Mas gugustuhin pang umiyak sa loob ng Yenry kaysa umiti sa likod ng bisikleta. Sumunod na segundo, inihagis niya ang libro, tumayo at pinatay ang ilaw. Ang buong silid ay biglang naging ganap na kadiliman. Tahimik mong tanong. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bukas, pipili ako ng bisikleta para sa'yo. Sa dilim, ang boses ni Leia Reyes ay malamig na parang yelo. Bukas na dapat bayaran ang upa. Pagkatapos bayaran ng upa, gagastos ako ng kaunti pa. Tiyak na mabibili ko ito sa iyo ngayong buwan. Ngunit malamig lamang siyang bumigkas ng ilang salita. Hindi na kailangan. Matulog. Kinabukasan, talagang naghihirap kayo. Kahit isang bisikleta ay hindi mabili. Ngunit lumabas ka pa rin dala ang iyong isel. Isang umaga sa pagtitinda, nakakuha ka ng 6 na puyuan. Malapit ka nang mag-ayos ng tindahan, isang magandang babae na may pink na buhok. Biglang sumulpot. Ngumiti siya at lumabas ang kanyang 2 pangil. Maaari mo ba akong iguhit? Paumanhin, umiling ka. May gagawin pa ako mamaya. Kung hindi, bukas na lang. Ang magandang may pink na buhok ay ngumiti at tumango. Bukas, ako ang magiging unang bisita mo. Ang pangalan ko ay Bai Ningbing. Ako ay nasa 3 taon sa Central Academy of Fine Arts sa tabi. Ngayon, halos mahulog ang baba mo. Taga Central Academy of Fine Arts ka. Bakit mo ako hinahanap para gumuhit? Si Bai Ningbing ay kumindat sa'yo. Ang boses niya ay napakamalambot na para kang makakapiga ng tubig. Gusto ko ang estilo ng iyong pagguhit. Hindi lang siya pumuri sa'yo. Tumulong pa siya sa pag-aayos ng iyong drawing board. Ang pagkilala mula sa isang magaling na estudyante ng CAFA ay nagulat at nagpasalamat sa iyo. Kayo ay nagkakilala ng huli na at nag-usap ng masigla. Ngunit wala sa inyo ang nakaisip. Sa kabilang dulo ng underground passage, may isang babae na nakatitig ng matindi sa inyo. Ang kanyang pulang labi ay nakasara, nakasimangot ang noo. Ang dalandan sa kanyang kamay ay pinipigan niya hanggang sa tumulo ang katas. Nakita mo mismo si Leia Reyes, na itinapon ang piniga na dalandan, ng malakas sa basurahan. Siya ay talagang kakaiba ngayong araw. Pag-uwi, agad siyang naghalungkat ng mga kabinet. Napakalakas ng ingay kaya hindi ka makapag-concentrate sa pagguhit. Hindi mo napigilan at tinanong kung ano ang hinahanap. Si Leia Reyes ay may itim na mga mata na parang tinta, nakatitig sa iyo at nagsabing, lahat ng damit sa aparador ay lalabhan ko. Para hindi magkaroon ng amag. Ngunit pag-alis niya, sa banyo naman siya sumigaw. Carlos Santos, hindi mo na napigilan at ibinagsak mo ang brush. Ano na naman ang problema mo, aking binibining liw? Ngunit si Leia Reyes ay tahimik na umakyat sa kama. Kumuha ng libro at nagkunwaring nagbabasa. Ngayon naman ay ikaw ang naasar. Tumingin ka sa oras, 11:00 na. At 7 drawing lang ang natapos mo. Lahat dahil sa kanya. Huwag ka nang magbasa. Ang itim na mata ni Leia Reyes ay walang lalim, mahinang sinabi. Sige, hindi na ako magbabasa. Hindi ka tumigil. Ano ba talagang problema mo ngayong araw? Bigla kang nagkaroon ng hyperactivity. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mahigpit sa iyong mga labi. Lumapit ka pa sa kanya. Magsalita ka. Bakit ka nagkukunwaring pipi? Ang napakalapit na distansya ay nagdulot sa kanya ng matinding presyon. Ang kanyang paghina ay naging mabilis. Sa akala mo ay magkakasakit siya sa sarili niyang galit. Handa ka nang tumigil habang nasa mabuti ang kalagayan. Biglang nagsalita si Leia Reyes. Magpatuloy ka sa pagguhit. Lalabas ako para bumili ng tubig. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kumot at bumaba sa kama. Mabilis siyang lumabas ng silid. Nakaramdam ka ng pagtataka. Sa kalaliman ng gabi, bakit biglang lalabas para bumili ng tubig? Kung hindi mo maintindihan, huwag na lang isipin. Nagpatuloy ka sa pagguhit ng iyong sariling larawan. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng pera ang pinakamahalaga. Hindi ka pa ba nakakaguhit ng ilang guhit? Biglang may isang patak ng tubig na lumitaw sa papel. Sa susunod na segundo, tumingin ka sa kisem. Sa itaas ng iyong ulo ay nakabitin ang isang hanay ng mga kristal na patak ng tubig. Nako! Tumutulo ang tubig mula sa itaas. Nagmamadali mong tinupi ang mga papel ng guhit. At sumugod sa banyo para kunin ang isang palanggana. Inilagay ito sa mesa upang saluhin ang tubig. Isinuot ang sapatos at tumakbo paakyat para kumatok sa pinto ng kapitbahay. Sabay kumatok at sumigaw. Matagal kang kumatok sa pinto. Nagising ang katabing bahay dahil sa ingay. Ngunit walang anumang paggalaw mula sa nakatira sa itaas. Lumabas ang ulo ng kapitbahay at nagsabi. Tila ilang araw nang walang tao sa bahay na ito. Mas mabuting tumawag ka sa administrasyon para tingnan. CJ.
Mabilis mong kinuha ang iyong telepono at tinawagan ang administrasyon. Sinabi mo sa kabilang linya, "Magandang araw, ako ang residente ng Nye 101. Tumutulo ang tubig mula sa itaas ng aking bahay. Ngunit tila walang tao sa kanilang bahay. Maaari ba kayong magpadala ng tao para tingnan? Gaano karaming tubig ang tumutulo?" Labis kang nag-aalala sa iyong puso. Noong una, puro patak lang. Ngayon ay dumarami na. Natatakot ako na pumutok ang tubo sa itaas. Kung magpapatuloy ito, baka mabaha na ang bahay. Ang tono ng administrasyon ay tamad-tamad pa rin. "Sige na. Tatawagan ko ang nasa itaas para alamin ang sitwasyon." "Sige, tumugon ka." Binaba ang tawag at tumakbo pababa ng hagdan. Pag-uwi, nakita. Talagang lumalala ang pagtulo ng tubig. At nagsimula na rin kumalat sa paligid. Kailangan na namang kumuha ng palanggana mula sa banyo para sumalo ng tubig. 20 minuto na ang nakalipas mula nang tumawag kay Wuye. Wala pa ring galaw. Kailangan mo na namang tumawag para magtanong. "Nakontak na ba ang nakatira sa itaas?" Si Wuye ay malamig na sumagot. "Hindi makontak. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatagpo ng ganitong nakakainis na pangyayari. Kahit na pinipilit ko ng ayusin. Pero sunod-sunod ang problema." Sa oras na ito, si Lia Reyes na lumabas para bumili ng tubig, ay hindi pa rin bumabalik. Gusto mong tawagan siya para humingi ng tulong. Ngunit biglang naalala na si Lia Reyes. Ay wala kahit isang cellphone. Anong panahon na ito? Talagang kakaiba. Sa tingin mo kaysa sa bisikleta. Ang pinakakailangan ni Lia Reyes ngayon ay isang cellphone. Hindi makontak ang tao sa itaas. Si Wuyi ay hindi rin maasahan. Talagang wala na akong magagawa. Kailangan munang ilipat ang mga gamit sa lugar na tumutulo. Sa sandaling ito, biglang pumutok ang isang nakakasilaw na puting liwanag sa labas ng bintana. Sa isang iglap, naging kasing liwanag ng araw ang buong gabi. Ang nakakabinging kulog ay tila babasagin ang langit. Biglang naging mabilis ang iyong paghinga. Naalala mo ang araw ng bagyong iyon sa iyong alaala. Sa labas ng malaking salaming pinto, kidlat at kulog. Ikaw na 7 o 8 taong gulang ay napilitang umiyak sa kama. Ang takot sa puso ay biglang naalala. Buong katawan mo'y nagtago sa sulok ng kama. Sa oras na ito, si Lia Reyes ay bumili lamang ng isang bote. Ng pinakamurang iced mineral water. Mag-isa siyang nakaupo sa exercise equipment. Nakayuko, sunod-sunod na umiinom. Sa hating gabi ng Beijing. Sa mundong madilim at puno ng matataas na gusali. Nararamdaman niya ang sarili niyang kaliitan na halos mabulunan. Alam niya na mula pagkabata. Ang kanyang pamilya ay mahirap at maagang namatay ang kanyang ama. Ang kanyang ina at lolo ay naghirap sa pagtatrabaho. Para mapalaki siya. Siya ang top scorer sa science ng college entrance exam. Nabalitaan na bawat guro na nagturo sa kanya. Lahat ay itinuturing siyang mahalaga. Mamaya ay pumasok siya sa Peking University na puno ng mga talento. Siya pa rin ang kumikinang na presensya. Siya ang sentro ng atensyon ng mga kaklase. Nabalitaan ko na noong 2 taon niya ay nagnegosyo siya kasama ng mga kaklase. Nagpuyat sa pagsulat ng code at pagpapatakbo. Pinilit niyang umabot sa 10 bilyong halaga ang kumpanya. Ngunit hindi alam kung paano ang kumpanya. Ay biglang sinalakay. Siya ay natalo at nagkaroon ng malaking utang. Ang negosyong iyon na tila maayos. Ay biglang pinatay. Si Lia Reyes ay naghinala rin kung may kinaaway ba sila. Ngunit ang mga negosyanteng iyon ay talagang may magandang tingin sa kanya. Walang dahilan para pigilan siya. Ngunit tiyak mong ang mga biglaang pag-atake ay tiyak na para sa kanya. Hindi alam ni Lia Reyes kung sino ang kalaban. Ngayon ay wala siyang anuman. Lalo pa ang mag-imbestiga sa katotohanan. Uminom siya ng malamig na tubig. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Baka mas lalong maging malinaw ang isip. Pagkatapos ng pagkabangkarote, parang wala siyang oras na mag-isa. Maliban sa pagtulog, lagi mo siyang inuutusan na magtrabaho para kumita. O utusan siya sa kung ano-ano. Kamakailan ay tumigil ka na. Kusang loob na naghanap ng dagdag na trabaho. Malamang naisip niya na kakaiba ang ugali mo. Parang aalis ka na sa kanya. Tiyak na naalala muli ni Lia Reyes. Ang lihim na nakita noong tanghali. Ikaw at ang babaeng nakarosas. Na damit ay masayang nag-uusap. Ang ngiti sa mukha mo ay maaaring mas. Totoo kumpara sa pagkakataon na kasama mo siya. Ang bote ng mineral water sa kanyang kamay ay tiyak na pinisil niya. Unti-unting nagbago ang hugis ng bote. Ang natitirang kalahating bote ng tubig ay tumapon at nabasa ang kanyang kamay. Hindi niya kayang aminin ang kanyang iniisip. Alam mo na sa loob niya ay nabigo at ayaw sumuko. Hanggang sa kumulog ang babaeng nakayuko, ay biglang tumingala. Nagmamadaling umuwi. Iniwan mong bukas ang ilaw sa sala. Lia Reyes, nang buksan mo ang pinto ay tiyak na makikita mo. Ikaw ay nakakulong sa paanan ng kama. Mukhang maputla at nalulunod sa takot. Mabilis siyang lumapit sa kama at tinapik ang iyong balikat, tanong. Carlo, ano ang nangyari? Ano ang problema? Tumutulo ang tubig sa bahay. Walang tao sa itaas. Hindi rin pinapansin ng may-ari.
Nakita ni Lia Reyes ang dalawang palanggana sa mesa. Pero tiyak niyang hindi ang pagtulo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang malakas na ulan sa labas at ang sunod-sunod na kulob. Tinanong kanya ng may pag-aalinlangan. Takot ka ba sa kulob? Nag-alinlangan ka sandali. Matapos mong tiyakin na hindi siya maghihinala. Saka ka tumango ng may pag-iingat. Tiningnan ka ni Lia Reyes ng malalim. Kinuha ang iyong telepono at tinawagan muli ang may-ari. Gusto munang ayusin ang problema sa pagtulo. Sa pagkakataong ito, mas tuwirang tumanggi ang may-ari. Masama rin ang panahon. Gabi na at malakas ang ulan, paano ako pupunta? At wala rin namang silbi kung pumunta ako. Hindi rin marunong magbukas ng kandado. Narinig na bumulong si Lia Reyes ng masamang salita. Lumingon siya at tumawag sa pulis. Ang pagtulo ng bahay ay responsibilidad ng may-ari. Kami lang ay makakatulong sa pag-aayos. Pero gabing-gabi na at umuulan ng malakas. Kung gusto ninyo, pumunta muna kayo sa hotel. Nakita mong huminga ng malalim si Lia Reyes. Parang tinatanggap na niya ang realidad ng pagiging mahirap. Mas mabilis nang tumulo ang tubig. Pero hanggang bukas ng umaga na dumating ang super ng kandado. Hindi pa naman malulubog ang bahay na ito. Tiyak na nakita ni Lia Reyes ang tubig sa sahig. Nalinis mo na ito. Sa tingin mo, malamang nagulat siya. Pagkatapos, ang kumot na halos nakadrag sa sahig ay isiniksik ni Lia Reyes sa ilalim ng kama. Pinindot para hindi mabasa ng tubig. Ang tunog ng tubig na pumapatak sa palanggana ay napakaingay. Kumuha ka ng 2 sweater at inilagay sa palanggana. Dahil sa tela, nabawasan ng ingay, talagang lumiwanag. Bukas ng alas 8 ng umaga darating ang super ng kandado. Matulog muna tayo. Malapit na mag-alas 12 ng gabi. Wala ka pang oras. Huminga ng maluwag, may kidlat sa labas ng bintana. Alam mong darating ang mas malakas na kulob. Para akong isang bilanggo na naghihintay ng pagbitay. Naghihintay sa nakamamatay na tama. Dumagundong, dumagundong, dumagundong. Isang kulob na mas malakas kaysa sa nauna ang pumutok. Bigla kang hinila sa isang mainit na yakap. Ang kanyang preskong at mabangong amoy ay biglang pumaligid sa iyo. Huwag kang matakot. Ikaw rin ay hindi mabilang na beses sa mga gabing may bagyo at kulob. Nag-isip na biglang uwi ang iyong mga magulang. At yayakapin ka at sasabihin huwag kang matakot. Ngunit sa kasamaang palad, ang hiling na ito ay hindi kailanman natupad. Hindi inaasahan na ngayon ang nagbibigay sa iyo ng init. Ay isang manloloko lamang. Isang paunahing tauhang babae ng nobela na itinakdang hindi para sa iyo. Ngunit ang init na ito ay napakahirap makuha. Kinabukasan, dumating ang magpapanday ng kandado. Sa harap ng saksi ng administrasyon ng gusali, binuksan ang pinto sa itaas na palapag. Saka lang natuklasan na hindi sumabog ang tubo ng tubig, kundi ang nakatira sa itaas bago umalis, ay hindi talaga isinara ng mahigpit ang gripo. Ang tubig ay umapaw mula sa lababo, at bumaha sa kanilang buong bahay. Gusto mong hulihin ang taga-disenyo at tanungin, ano ba talaga ang iniisip niya? Ang mga magkasintahan bang nakatira sa hotel ay kayang tanggapin ang ganitong lantad na pagtatagpo? Mula sa banyo ay may tunog ng tubig. Pumasok si Lia Reyes upang maligo. Nakaupo ka sa kama na nakatalikod sa kanya. Nakaharap sa drawing board, bumubulong sa isip. Ang anyo ay kawalan, ang kawalan ay anyo. Hindi ako isang malibog. Talagang hindi ako. Bakit ka tumigil sa pagguhit? Ang boses ni Lia Reyes ay nagmula-mula sa itaas ng iyong ulo. Bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Isang mukha na sariwa at banal. Ay lumalaki ng walang hanggan sa harap mo. Ang ginintuang proporsyon ng 3 hati at 5 mata. Isang matangos at nakataas na ilong. Mga mata at kilay na malamig tulad ng tubig. Napakaganda kaya ang tibok ng puso mo ay lumaktaw ng kalahating hakbang. Ang mukha na ito ay napaka-cheating. Paano ba nagawang isulat ng may akda ang ganoong mukha? Hindi na banggitin na ang bida ay mababaliw sa kanya. Kahit na ang mga dumadaang pusa at aso, ay hindi mapipigilan na tignan siya ng ilang beses. Nakatagpo ako ng hadlang sa pagguhit. Nakatutok ang mga mata ni Lia Reyes sa landscape painting na hawak mo. Nagbigay siya ng mungkahi sa'yo. Kaya magpalit ka na lang ng ibang pintura. Hindi naman lahat ng tao ay gustong gumamit ng tanawin bilang wallpaper. Tumango ka. Biglang pumasok sa isip mo ang iyong sarili. Ang balyenang may puting kaliskis na naglabas ng mga liriko ng kanta. Ang hitsura ni Bailin Jing ay kabilang sa mga cute. Hindi lang ito magdudulot ng malaswang pag-isip. Ang itsura ng puting iskalang balyena ay kabilang sa uri ng mga kaibig-ibig. Nagpasya ka na. Iguhit mo siya. Sakto naman kapag magtitinda bukas. Ay direktang maaaring isumite. Si Lia Reyes ay lumapit na may dalang libro. Mukhang maghihiga sa kama at magbabasa. Hanggang sa hindi sinasadyang sumulyap siya, ay nakita ang isang babaeng iginuhit mo lang. Ang hugis ng mukha, pati ang itsura ng mukha at buhok, ay kahawig ng babaeng nakarosas na damit kahapon ng tanghali. Talagang magkatulad. Agad na nagdilim ang mukha ni Lia Reyes. Pinagsabihan siyang huwag magpinta ng tanawin. Pero siya'y nagpinta ng ibang babae. Muntik nang mapatawa si Lia Reyes sa galit. Ngunit ang magalit dahil lang sa isang larawan ay magmumukha siyang isang taong napakakitid ang kalooban. Kaya lumapit siya na may mabigat na mukha. Nagkunwaring walang pakialam na nagtanong, sinong celebrity ang iginuguhit mo?
Binigyan ka na niya ng paraan para makalusot. Basta sundan mo lang ang sinasabi niya. Sa ngayon, tiyak na iniisip ni Lea Reyes na siya ay isang sobrang mapagbigay at maalaga na mabuting artista. Sino ang mag-aakala na sasagot ka ng hindi man lang tumitingin? Ay isa sa mga kliyente ko. Orihinal na nakatakda na iguhit siya kaninang umaga. Pero iniwan ko siyang naghihintay. Ang takbo ng kwento ay hindi sumunod sa kanyang script. Ang tono ni Lea Reyes ay parang kakaiba. Talaga namang maalaga ka. Nakangalakal ka ba? Siguradong dapat mong alalahanin ang lahat ng kliyente. Nagpatuloy ka sa pagguhit ng nakayuko. Mas lalong naging mabigat ang ekspresyon ni Lea Reyes. Tila nag-iisip kung paano magalang nasirain ang iyong mga salita. Nang hindi ka magagalit. Sa sandaling iyon bigla kang sumigaw. Nakalimutan ko na kung ano ang eksaktong itsura niya. Ang kanyang mga mata ba ay mga mata ng peach. Biglang lumuwag ang nakakuyom na kamao ni Lea Reyes. Ang galit sa kanyang puso ay tila biglang nawala. Isang estranghero lang na hindi maalala ang mukha. Ano bang dapat selos doon? Nagkunwaring mapagbigay si Lea Reyes. Baka magkita pa tayo sa hinaharap. Sa oras na yon, iguguhit mo siya mismo. Tumango-tango ayos lang din. Kaya't itinago mo ang hindi tapos na guhit. Sa halip, gumuhit ka ng background na may maliliit na hayop. Ang papel na walang iginuhit na mukha, ay basta na lang itinapon mo sa inyong kama ng dalawa. Si Lea Reyes, na nagkukunwaring mapagbigay, ay tumingin sa guhit na yon. Lalo siyang naiinis sa bawat tingin. Tiyak na gusto niyang itapon ang guhit na yon sa basurahan. Pero nang maisip niya ang ugali mo, napilitan siyang pigilan ang sarili. Kinaumagahan, muling nagtayo ka ng iyong tindahan. Ngayon, kakaunti ang tao sa underground passage. Wala man lang ang matandang nagbebenta ng pakwan. Maayos mong inayos ang isel at handa ng magtrabaho. Subalit pagkatapos maghintay ng buong umaga, dalawa lang ang nagawang guhit. Mukhang dahil sa isang araw na pagliban, nawala na ang mga dating customer. Iniisip mo kung bukas ay dapat lumipat sa mas masiglang lugar upang magtayo ng tindahan. Baka bumuti ang negosyo. Si Baining Bing ay dumating noong malapit ka ng magsara. Dumating siya. Ngayon ay nakasuot na naman siya ng uniforme ng paaralan. Hindi mo kilala ang kanyang relo. Pero ang isang estudyanteng ganyan ang suot ay tiyak na may magandang kalagayan sa buhay. Carlos Santos, lumabas ka na pala ngayong tanghali. Akala ko lumipat ka na ng pwesto. Si Baining Bing ay tuwang-tuwa nang makita ka. Kagabi ay biglang may nangyari sa bahay kaya hindi ako nakalabas. Medyo nahihiya mong ipinaliwanag. Buti naman. Natakot ako na baka hindi na kita mahintay para magpinta para sa akin. Tumawa si Baining Bing at sinabi. Pagkatapos niyang sabihin, nakita kang nag-aayos ng mga gamit kaya nagtanong siya. Binabalot mo na ba ang tindahan mo? Kung gusto mo, babalik na lang ako bukas. Talagang nahihiya ka na paulit-ulit siyang pumupunta ng walang kasiguraduhan. Tumingin ka sa oras at sinabi. Buti na lang kahapon ay na-sketch ko na ang balangkas ng mukha mo. Kinuha mo mula sa folder ang papel na may sketch lamang ng balangkas. Inayos mo ito sa easel. Natigilan si Baining Bing. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling balangkas. Marahil ay naisip niyang nakilala mo ang tatak. Kaya sadyang naalala niya at naghanda na ng pagguhit ng maaga. Lalong umiti si Baining Bing ng mas masaya. Ngunit ang ngiti ay tila hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay gumuhit ka mula sa totoong tao. Sa wakas ay malinaw mong nakita ang hugis ng kanyang mga mata, talagang karaniwang mga mata ng peach blossom. Balita ko na ang mga lalaking may peach blossom eyes ay lalo na nagugustuhan ng mga lalaki. Ngunit karamihan ay napakapalikero. Hindi ka pa masyadong marunong bumuntong hininga. Ngunit laging pakiramdam mo na ang mga mata ni Baining Bing ay napakalinis. Hindi dapat siya yung klase ng taong palipat-lipat ng loob. Kung hindi, ang ganda-ganda niya pero sayang naman. Ang pagguhit na ito ay natapos sa loob ng 5 minuto. Ibinigay mo ang pagguhit sa kanya at nagsimulang mag-impake. Hinawakan ni Baining Bing ang pagguhit at maingat na tiningnan. Bukod sa pagpuri sa iyong kakayahan sa pagguhit, sinabi rin niya na ang iyong pagguhit ay may damdamin. Dahil iginuhit mo ang kanyang mga mata na napakalinis. Malinaw na parang isang bukal ng tubig. Sinabi ni Baining Bing na ito ang unang pagkakataon na may gumuhit ng kanyang mukha sa ganitong paraan. Siya ay mukhang medyo nasisiyahan. Pagkatapos ay madali siyang nag-scan ng code at nagbayad. Natanggap ang bayad sa WeChat na 10,000 yuan. Nagulat ka at tumingala. Ngunit si Baining Bing ay mayroon pa ring mukhang inosente. Nagdagdag ka ba ng 3 sobrang zero? Kahit ikaw ay hindi maniniwala sa presyo kung sasabihin mo ito. Ang pagkakamali ng karaniwang tao ay karaniwang isang dagdag na zero lang. Paano naman magiging 3 zero ng sabay-sabay? Ngumiti si Baining Bing at sinabi. Wala akong dinagdag na sobra. Sa palagay ko ang iyong pagguhit ay katumbas ng presyong ito. 10,000 ay mura pa nga. Huwag kang ganyan. Ibabalik ko agad ang pera sa'yo. Ipinakita ni Baining Bing ang kanyang personal na gift code at ibinigay ito nang may pagkadismaya. CJ, sige, idagdag mo ako sa WeChat. Inagdag mo ang kanyang WeChat nang hindi man lang nag-isip. 10,000 yuan, sino ba ang ayaw niyan? Lalo na ngayong mahirap ang sarili mong pamilya. Ngunit hindi mo maaaring tanggapin ang perang ito.
Si Bainingbing ay mukhang bata pa sa unang tingin. Tiyak na magsisisi siya sa hinaharap. Inagdag mo siya sa WeChat. Agad mong ibinalik ang sobrang pera sa pamamagitan ng pag-transfer. Ngumiti si Bainingbing at ipinagpag ang kanyang telepono sa'yo. Hindi na kita abalahin, uwian na. Dalhin ang mga kaklase sa ibang araw para gumuhit sa'yo. Sige, paalam. Pagkaalis ni Bainingbing, lalo kang nag-isip na may mali. Tatandaan mo, ang refund sa WeChat ay tila hindi naman kailangan ng pag-add bilang kaibigan, di ba? Hindi mo naman talaga tinititigan ang profile picture ni Bainingbing sa WeChat. Pagkatapos pag-isipan, desidido mo siyang inilagay sa blacklist. Parang ang taong ito ay walang dahilan, hindi ka mapakali. Dahil sa sobrang pag-iingat mo, sa tingin mo ang maliit mong tahanan na dukha, ay hindi kayang humarap sa anumang panloloko. Sa kalsada, nakasalubong ni Lia Reyes si Bainingbing. Karaniwan, hindi niya papansinin ang ganitong uri ng tao. Pero ang suot ni Bainingbing ay sobrang kapansin-pansin. Kulay rosas ang buong katawan. Pati ang buhok ay rosas. Mula sa malayo, makikita na ang babaeng iyon ay nakayuko sa cellphone. Isang hindi sinasadyang sulyap ni Lia Reyes. Ay nakita niya ang interface ng WeChat sa cellphone nito. Ang profile picture ay isang babae. Sa tanghali ng tag-init, bigla siyang nakaramdam ng ginaw sa likod. Natigilan si Lia Reyes sa pwesto. Si Bainingbing ay lalong lumalayo sa kanyang likuran. Pero ang galit ni Lia Reyes ay lalong umiinit. Nag-add na sila sa WeChat. Siya mismo ay hindi pa nakakapag-add sa iyong WeChat. Bakit ba? Tiningnan ni Lia Reyes ang sarili na walang-wala. Dukhang walang kahit isang cellphone. Pero sa pulso ng pink-haired na yon ay may suot na 4 milyong Patek Philippe. Nang gabing iyon, si Lia Reyes ay nagtrabaho ng husto hanggang madaling araw. Ang kanyang kakayahan ay tumatakbo ng todo. Gusto niyang mag-ipon ng pera para bumili ng cellphone. Ang kanyang mga kasamahan ay natakot sa kanyang determinasyon. Ang sigla ng binatang ito ay sobra-sobra. Ito ba ay para silang lahat ay mawalan ng trabaho? Si Lia Reyes ay parang isang makina na walang pagod. Hanggang alas 12, gusto pa niyang magpatuloy. Lia Reyes, ang nobyo mo ay naghahanap sa'yo. Hanggang may tumawag sa kanya mula sa labas. Agad na nagsimulang mang-asar ang mga kasamahan. Tingnan mo, nagtatrabaho hanggang hating gabi. Umuwi ka na. Bigyan niyo kami ng konting pagkakataon. Ang swerte ni Lia Reyes talaga. Hayaan mo akong makita kung gaano kagwapo ang nobyo niya. Siyempre, hindi sila papayagan ni Lia Reyes na tumingin. Itinulak niya ang mga kasamahan sa kanyang likuran. Tapos, mabilis siyang tumakbo palabas. Ay, ang kuripot mo naman. Nang tumakbo si Lia Reyes palabas. Sa likuran niya ay naririnig pa ang mga boses ng kanyang mga katrabaho na babae na tumatawa at sinusumbatan siya ng pagiging kuripot. Nang makita mong lumabas siya ay nakahinga ka ng maluwag. May kaunting galit sa iyong boses na sinabi. Lia Reyes, hindi mo tinupad ang iyong salita. Ipinangako niya sa'yo na dapat umuwi bago mag-alas 10 araw-araw. Pero ngayon ay alas 12 na. Wala pa rin siyang balak umuwi. Kung hindi mo lang alam na siya ay sobrang dukha, baka isipin mo pa na naglilibot siya kung saan-saan. Pinuntahan mo siya sa hating gabi para ihatid pa uwi. Galit na galit si Lia Reyes pero biglang nawala ang kanyang init ng ulo. Narinig ang tunog ng tubig na bumubuhos sa banyo. Linisin niya ang sarili ng napakalinis. Saka siya marahan na lumabas. Nakahiga ka na sa kama. Nakaharap sa malayo habang nag-scroll sa cellphone. Biglang nagbago ang mukha ni Lia Reyes. Baka naalala niya ang nangyari kaninang umaga. Hindi kaya isipin niya na nakikipag-chat ka ulit sa babaeng may pink na buhok. Ang init ng ulo ay bigla na lang dumarating. Umakyat si Lia Reyes sa kama. Baka gusto niyang sumilip sa screen ng iyong cellphone. Ngunit nang sumilip siya ay naka-black screen na ang cellphone. Natutulog ka na. Gusto niyang makita pero wala siyang nakita. Baka parehong bigo at nagalak. Ang iyong paghinga ay napakagaan. Tahimik kaya medyo hindi siya mapalagay. Kaya sa hindi malamang dahilan, inilapit niya ang kanyang daliri sa ilong mo. 1 segundo, 2 segundo, hanggang sa 3 segundo. Sa wakas ay may mahinang hininga na dumampi sa kanyang daliri. Doon lang siya napanatag si Lia Reyes. Buti na lang buhay ka pa. May bahid ng kalituhan sa kanyang mga mata. Bilang isang purong siyentipiko. Sa buhay na ito ay magiging kumpleto na ang kanyang kabutihan. Ngunit ang isang pagbagsak ng pinansyal ay ganap na nagbago ng lahat. Sa loob ng maliit at sirasirang at napakamura nitong silid ng motel. Sa kanyang puso ay biglang sumibol ang isang kakaibang pag-iisip. Parang bigla niyang naunawaan ang bagay na hinahabol ng mga tao sa buong buhay nila. Iyan ang pundasyon ng kasal. Ngunit mas mataas pa kaysa sa kasal mismo. Kinabukasan pumunta ka sa pinakamalapit na Xiaomi phone store. Magkano ang pinakamura? Ang modelong ito ay 341 yuan lang. Angkop para sa mga estudyante at magulang na katatanda. Nabulunan ka. Bagaman ang telepono ni Lia Reyes, pinaka-ginagamit lang para sa pagtanggap ng tawag at WeChat. Pero gamit ang parehong modelo ng telepono ng nakatatanda. Medyo sobra na ba? Ngunit naisip ko wala naman akong sobrang pera. Kahit sobra na, okay lang.
Bibilhin ko ito. Gagawin kong maayos lahat. Dala mo ang iyong easel, magpatuloy kang magtinda sa ilalim ng tulay. Nang dumating si Leia Reyes na may dalang lunchbox, ikaw ay abala sa pagpipinta. Inilapag niya ang lunchbox gaya ng dati. Walang sinabing salita, aalis na sana. Sandali, Leia Reyes. Binilhan kita ng bagong telepono. Mabilis mo siyang tinawag. Tumigil si Leia Reyes. Ang numero ng telepono at WeChat Yi ay nakarehistro gamit ang aking Yi. Gamitin mo nang walang alala. Kung gusto mo pang mag-download ng ibang apps, pwede mong gamitin ang aking Yi. Ipinadala ko na sa iyo ang numero sa WeChat. Hindi nagalit si Leia Reyes, sinabi niya. Hindi ba nag-ipon ka para sa damit ng taglagas? Bakit bigla mo akong binilhan ng telepono? Inimbento mo na ang mga sasabihin mo. Ayokong hindi ka mahanap kahit kailan. At lalo na sa kalaliman ng gabi. Kailangan ko pang maglakbay ng malayo para sunduin ka sa trabaho. Lumuwag ang kunot ng noo ni Leia Reyes. Ganoon pala. Salamat. Bumalik ka na sa trabaho. Magsumikap kang kumita ng pera. CJ. Nang makita na wala siyang hinala sa kakalang na panatag, umalis si Leia Reyes dala ang kanyang telepono. Buong daan ay hindi niya ito maibaba. Hanggang sa may isang dalagang humarang sa kanyang dinadaanan. Tumingin si Leia Reyes at nakita ang kapansin-pansing kulay rosas na buhok. Naalala niya na mayroon itong WeChat mo. Dumilim ang mukha ni Leia Reyes. Nakatiklop ang mga braso ni Bai Ningbing at malamig na. Tiningnan ang kanyang telepono. Pangunyang sabi, pinagkakitaan mo siya ng maraming pera. At itong sira-sirang telepono lang ang binili niya para sa iyo. Agad na napansin ni Leia Reyes ang mali. Hindi ba siya ang manliligaw ni Carlos Santos? Bakit siya pa ang naninira sa kanya? Anong pakialam mo? Ngayon ay tila naiipit ang iyong kalooban. Hinubad ni Bai Ningbing ang maskara ng pagsunod. Ang tono ay napakawalang galang. Kahit ang katulong na naglilinis ng banyo sa bahay namin, hindi gagamit nito. At ang hirap ng buhay mo ngayon. Inilagay ni Leia Reyes ang kanyang telepono at pumikit ang mga mata. Sino ka ba talaga? Hindi niya naaalala na mayroon siyang ganitong walang galang na kapatid na babae at nakasuot ng napakayaman na damit. Ngumiti si Bai Ningbing at sinabi, inimbestigahan ko na 2 trabaho ang ginagawa mo araw-araw. Kumikita ka ng mahigit 10,000 sa isang buwan. Kahit hindi naman ito gaanong marami. Pero at least hindi ka mapupunta sa nakatira sa silong. Ate, siya ang dahilan kung bakit nahihirapan ka. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi sumusunod sa masamang ugali. Ate Ruyan, tumakas ako para hanapin ka. Sabi ni Lolo, basta't magtatagumpay ka sa muling pag-umpisa ng negosyo. Papayagan kang umuwi. Pero ganito kanya hinihila pababa. Hindi ka makakauwi kahit kailan. Si Leia Reyes ay sumimangot ng mahigpit. Habang nagsasalita inalis niya ang pink na buhok. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa taong ito. Ang nobyo mong iyan ay napakasayang ng pera. Ilang araw siyang nagtayo ng tindahan dito. Inagdag lang ako sa WeChat. Alam mo ba kung bakit? Dahil nakita niya sa aking kamay. Ang relong suot ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gusto niyang manloko. Pagbanggit ng pagdagdag sa WeChat nagalit si Leia Reyes. Lumingon siya at sinabi, iyon ay pinilit mong bigyan siya ng sobrang pera. Sadyang niloko mo siya para idagdag ka. Huwag mong isipin na hindi niya nakita. Nakita niya ito ng malinaw. Hindi kailangan magdagdag ng WeChat para maglipat ng pera. Pwede ring magpakita ng EIN code para sa pagbabayad. Ate, huwag kang maniwala. Talagang pera lang ang habol niya. Kung hindi ka naniniwala, magpapadala ako ng mensahe sa WeChat. Ayain ko siyang kumain ng gabi. Tingnan mo kung lalabas siya. Habang nagsasalita, mabilis siyang yumuko para mag-edit ng mensahe. Biglang nagalit si Leia Reyes. Ano ang nararapat sa boyfriend ko? Hindi mo na kailangang subukan. Inabot niya para pigilan. Pero mabilis na ipadala ni Bai Ningbing ang mensahe. Habang nag-aaway ang dalawa, may pulang tandang padamdam sa chat box ng cellphone. Binuksan ng kabilang panig ang verification ng kaibigan. Hindi ka pa niya kaibigan. Naipadala ko na ang unang 3 salita. Kailangan niyang aprubahan bago makapag-usap. Nagtanong si Bai Ningbing na naguguluhan. Ninakaw mo ba ang cellphone niya at binura ang mensahe? Hindi siya naniniwala na may lalaki na basta-basta mag-block ng malaking isda tulad niya. Sino ang tatanggihan ang isang maganda at mayamang manliligaw? Nakatulala si Bai Ningbing na parang clone. Sinampal siya ni Leia Reyes. Namula ang pisngi ng babae. Binalaan niya. Hindi ko alintana kung para kanino ka dumating. Lumayo ka sa kanya. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging magalang. Tinutulungan kita. Pagkatapos umalis ni Leia Reyes, mas lalo siyang naguluhan. Hindi kakaiba na alam ng pink-haired na babae ang pangalan niya. Pero ang malaman ang kasalukuyang trabaho niya ng ganoon ka-detailed. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi na alala ni Leia Reyes na marami siyang kaaway. Habang iniisip ito, tumawag siya. Ang tao sa telepono ay abala. Galit ang tono ng boses. Hello, Liu. Ako ito, si Leia Reyes. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang linya. Parang nahulog ang cellphone sa sahig. Okay ka pa ba ngayon? Halos umiyak si Jiang Xinyu sa tuwa. Halos mabaliw na kami sa pag-aalala. Ate, saan ka ba pumunta?
Ilang buwan na kaming walang balita mula sa'yo. Ngayon, kumusta na? Si Leah Reyes ay nakaramdam ng init sa kanyang puso. Bumagal din ang kanyang boses. Ayos na lahat. Si Jiang Xinyu ay humigop ng kanyang ilong. Ang kanyang boses ay medyo namamaos. Sayang, sila ay nagtatagmuli ng negosyo. Mayroon na silang unang round ng pondo. Nag-apply ako ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Ate, gusto mo bang magsimula muli ng negosyo? Kung kailangan mo lang. Pwede akong mag-resign agad at sumali. Si Leah Reyes ay tahimik ng ilang sandali. Sa wakas, nagtanong siya. Bakit ako pinagkakatiwalaan mo ng ganyan? Si Jiang Xinyu ay hindi alam kung tatawa o iyak. Siyempre gusto kong magtayo ng isang negosyo kasama ka. Ate, ikaw ang aking idolo. Naniniwala ako na sa hinaharap. Tiyak na makakarating ka sa pinakamalaking entablado sa mundo. Noon lang naramdaman ni Leah Reyes na napakakatawa-tawa. Si Jiang Xinyu ay bulag na sumusunod sa kanya. Tungkol sa nangyari, nagtanong siya muli. Naaalala mo ba ang kulay rosas ang buhok na na-offend natin? Isang third-year college student. O anak ba ng isang business tycoon? Apelyidong Bay. Aling business tycoon ang may anak na ganito kaemos? Wala akong matandaan. Sandali, tatanungin ko si Kexin. Sa isip ni Leah Reyes ay lumitaw. Ang sinabi ni Bai Ningbing. Sabi ng lolo, basta't magtagumpay ka ulit sa negosyo. Makakauwi ka na. Sino ang lolo ni Bai Ningbing? At ano ang ibig sabihin ng umuwi? Hindi maintindihan ni Leah Reyes. Ngunit sa tingin niya para sa isang taong hindi maintindihan, ang pag-aalala ay katawa-tawa. Ah, ate, kasama mo pa ba ang taong iyon? Ang tinutukoy niya ay si Carlos Santos. Ang mga kaibigan ay hindi siya gusto. Sa tingin nila, si Leah Reyes ay sobra-sobra para sa kanya. Ngunit ang lalaking iyon ay walang utang na loob. Hindi lang siya masama kay Leah Reyes. Lagi pa siyang nagsasalita ng masama tungkol sa kanilang ate at laging overtime. Ngunit hindi gusto ng mga kaibigan. Si Jiang Xinyu ay hindi rin nangangahas na magsalita ng masama tungkol sa kanyang bayaw. Dahil natatakot siya na kapag nagpakasal sila, ay siya ang masaktan. Alam din ni Leah Reyes kung sino ang tinutukoy nito. Nagsasama pa rin tayo. Wala nang magawa si Jiang Xinyu. Ngunit mataas pa rin ang kanyang emosyonal na katalinuhan. Mabuti naman pala ang bayaw. Mahal ka talaga niya. Ibinaling ni Leah Reyes ang kanyang ulo. Nang marinig ang pamilyar na salitang ito, may mainit na agos na dumaloy sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito gaanong nadama na matamis. Nakayuko kang nag-scroll sa iyong telepono. Ang madalas na sinasabi sa forum ay ang pagtitinda sa harap ng pasukan ng tanawin. Ang mga tao roon ay pawang mga turista. May libreng oras upang gawin ang trabaho roon. Nag-scroll ka pababa at nakakita ng maikling video na may 50,000 likes. Napansin mong hindi naman ganoon kaganda ang kanyang iginuhit. Sa ganoong paraan ba ay nabubuhay siya? Nagtataka mong binuksan ang pahina ng gumawa. Nakita mong may 30,000 tagasunod siya. Bawat guhit ay may tamang mga bahagi ng mukha, ngunit hindi katulad ng diwa. Ngunit sa komento ay maraming gustong mahanap ang gumuhit. Sinabi pa ng blogger sa kanyang pahina. Araw-araw ay direktang tumatanggap ng order. Ang schedule ay puno na hanggang sa susunod na buwan. Naisip mo agad na kaya mo rin ito. Kaya mong gumuhit ng 50 larawan bawat araw. At mas maganda pa ang magagawa mo kaysa sa kanya. Sa oras na yon ay tumunog ang telepono. Si Leah Reyes ang tumatawag. Ikaw ba ang kasintahan ni Leah Reyes? Naaksidente si Leah Reyes habang papunta sa trabaho. Halika rito at tingnan mo. Ang boses ng babaeng hindi mo kilala sa telepono ay puno ng pag-aalala. At may mainay na ingay sa likuran. Pagdating mo ay nakita mo si Leah Reyes na napapaligiran ng maraming tao. Nakasandal siya sa isang poste. Mula sa kanyang kilay hanggang pisngi ay may agos na dugo. Basang-basa ang kanyang mga mata. Leah Reyes. Ako si Quan Fan. Naririnig mo ba ako? Naawa ka ba sa kanya? Gusto ni Leah Reyes na idilat ang kanyang mga mata upang makita ng maayos. Ngunit ang kanyang talukap ay mabigat at hindi niya mayangat. Ang mga mata ng babae ay matigas na ayaw pumikit. Ang iyong boses ay puno ng pagkabahala at pag-aalala. Hindi na ito tulad ng dati na puro mura at pagkayamot. Carlos Santos. Sinisikap ko ng mabuti na kumita ng pera. Mananatili ka para sa akin, tama ba? Sa silid ng ospital, binantayan mo siya ng isang araw. Hanggang sa dapit hapon, nagkamalay si Leah Reyes at nagising. Ang babae ay nagkunot ang noo. Lihim na inis sa kanyang sariling katawan dahil sa hindi pagtutulungan. Leah Reyes, bakit ka ganito? Naalala mo ang bahaging ito ng kwento. Itinala ng orihinal na nobela ang bida. Minsan, upang iligtas ang isang tao, itinulak niya ang isang maliit na batang babae. Kaya siya natamaan ng mabigat na bagay at nasugatan. At ang orihinal na may-ari, pagkatapos makatanggap ng tawag, sinisi siya sa pagpapahirap sa sarili. At hindi siya dinala sa doktor. Ito ang direktang naging dahilan upang halos hindi makaligtas ang bida. At ang nagising na bida ay hindi nakatanggap ng pag-aalaga mula sa orihinal na may-ari. At sisihin siya ng mariin. Ang pagkakaroon ng kasintahan na tulad mo, talagang nagkaroon ako ng 8 buhay ng malas.
Ikaw na dukhang vampira. Hindi ka lang makakakuha ng pera, kundi gumagastos din ng aking pera at aking dugo. Bakit hindi ka na lang mamatay? Ang linyang ito ay madalas na lumalabas sa mga panaginip ng bida sa hating gabi. Nakita mo ito ng maraming beses noong binabasa mo ang libro. Ngayon, ang nobela ay naging katotohanan. Ang taong magsasabi ng mga masasakit na salitang ito ay naging ikaw. Ang pagsabi ng mga ito ay sasaktan si Leah Reyes. Ang hindi pagsabi ng mga ito ay hindi tugma sa katauhan ng orihinal na may-ari. Magdudulot ng pag-aalinlangan kay Leah Reyes. Ibinuka mo ang iyong bibig ngunit hindi makapagsalita ng isang salita. Ngunit si Leah Reyes ang unang yumuko. Pasensya na. Magpapagaling ako sa lalong madaling panahon. Sisikapin kong hindi maantala ang pagkita ng pera. Bigla kang hindi napigilan. Puno ng sakit ang iyong mga mata. Siyempre wala siyang kasalanan. Bakit siya dapat humingi ng tawad? Leah Reyes, ikaw ay irresponsible. Kapag nasugatan ka, hindi ka makakakuha ng pera. Ikaw, hindi ka dapat masaktan. Ang mga mata ni Leah Reyes ay madilim na tumingin sa iyo. Parang sa pamamagitan ng iyong mga mata. Tumitingin sa iyong puso. Ibang-iba. Bagamat parehong pinag-uusapan ang pagkita niya ng pera. Pero ang iyong mukha ngayon ay puno ng hindi maitatagong pag-aalala at pagkakasala. Bakit? Nag-aalala ka? Huwag kang umiyak. Carlos Santos. Inaaliw ka niya. Ikaw ay nahihirapan sa takbo ng kwento, nasa pagitan ng dalawang opsyon. Ngunit kailangan mong gawin ang hindi mo gusto laban sa iyong kalooban. Gusto mo na lang direktang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit natatakot ka na isipin niya na ikaw ay isang baliw na nakatakas mula sa mental hospital. Ang mga taong may mataas na edukasyon ay matatag. Na mga materialista, hindi siya maniniwala sa ganitong kakaibang bagay. Kinuha mo ang lalagyan ng pagkain sa mesa. Pupunta ako upang kumuha ng pagkain para sa iyo. Ang matandang lalaki na nag-aalaga sa katabing kama. Biglang nagtanong kay Leah Reyes. Binata, siya ba ang boyfriend mo? Si Leah Reyes ay lamang. At tumingin sa matandang babae na nakahiga rin sa kama. Ang mag-asawa ay mahigit 70 taong gulang. Ang kanilang mga mukha ay mahinahon at mabait. Mukhang madaling pakisamahan. Ang matandang lalaki ay nagbiro. Swerte ng dalaga. Ang boyfriend mo ay sobrang nagmamalasakit sa iyo. Lagi niyang binabantayan ang bawat detalye mo. Pagkatapos ng isang patak ay tatawag siya ng tao. Hindi siya nangahas lumayo kahit isang hakbang. Mula kaninang umaga hanggang ngayon. Tumango ang matandang lalaki. Nga, baka hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Sa tingin ko, pumasok kayo ng alas 11. Hinanap ni Leah Reyes ang cellphone sa tabi ng kama. Binuksan niya ang profile picture ni Jessa Luna. Nagtype siya ng ilang salita. Hihiram ng pera. Si Jessa Luna ay marahan nang nagtanong sa kanya. Nang maraming beses kung kailangan niya ng pera. Si Leah Reyes ay napaka-proud. Ayaw niyang yumuko at humiram ng pera. Ngunit kung hindi siya yuyuko ngayon, ang hirap ay mararanasan mo. Maaari pa niyang isipin na ikaw ay nagpipinta araw at gabi upang makaipon ng pera para sa kanyang medikal na gastos. Para sa iyong pagmamataas, pinapahirapan mo siya. Hindi ito karapat-dapat. Bumukas ang pinto ng silid may sakit. Bumalik dala ang lalagyan ng pagkain. Ang pagkain para sa pasyente ay masagana. 2 karne at 2 gulay. At may isang sopas ng lotus root at ribs. Ngunit naguguluhan si Leah Reyes. Bakit ang iyo ay napakagaan din? Ang iyong lalagyan ng pagkain ay pareho ng uri ng ulam sa kanya. Naalala niya na maanghang ang panlasa mo. Binuksan mo ang chopstick. Kung sakaling naglaway ka at gusto mong agawin ang pagkain ko, hindi rin ako pwedeng maging pasyente. Natahimik si Leah Reyes. Hindi siya ganoong tao. Sa halip, napansin ng matandang lalaki sa tabi. Takot siyang walang lasa ang pagkain mo. Kaya sinadya niyang kumain ng kapareho mong pagkain. Puno ka ng hindi makapaniwalang mukha. Nangunang-una mong inilipat ang tingin. Pinilit mong humanap ng dahilan. Wala naman. Gusto ko lang kumain ng magaan ngayon. Magkano ang gasto sa operasyon? Tanong ni Leah Reyes. Mahigit 10,000. Nag-aalala ka na? Kung saan ka kukuha ng pera? Leah Reyes, sobrang malas mo ba talaga? Kabibili lang ng sweldo mo ay may nangyari. Langit talaga ang kalaban mo. Sumagot si Leah Reyes. Kaya nga sabi nila kapag mahirap ka, kahit sa pag-inom ng tubig ay naiipit ang ngipin. Wala kang masabi. Nakakainis at makatotohanang mga salita. Pero huwag kang mag-alala. Kinuha ni Leah Reyes ang telepono at nagpadala sa iyo ng pera. Nanghiram ako ng pera. Nakita mo sa telepono ang pumasok na pera. Nagulat ka sa 20,000 piso. Nakakapaghiram ka pa ng pera. May mali dito. Naaalala mo na sa orihinal na kwento, ang babaeng bida ay hindi kailanman nanghihiram ng pera sa iba. Kahit na bumagsak siya at araw-araw. Nagtatrabaho ng 10 oras. Tinitiis niya at ginagawa mag-isa. Tulad niya na isang taong mapagmataas. Imposibleng manghiram ng pera. Ngunit sinabi ni Leah Reyes na, pwede bang hiramin ko ang isang kaklase na babae? Si Jessa Luna. Nakita mo na. May alaala ka ba kay Jessa Luna? Sa nobela ay sinabi. Ito ang kanyang nakababatang kaklase at kasosyo. Nang mabawi ni Leah Reyes.
Ang pagkakakilanlan bilang prinsesa ng Alta Sociedad ng Manila. Itinaas bilang kanyang pangunahing general. Nagawa na ni Lea Reyes ang unang hakbang. Tila wala siyang pakialam. Nahumiram pa ng pera kay Jessa Luna. Kapag nakalabas na tayo ng ospital, magpapalit tayo ng bahay. Nagulat ka. Hindi ba dapat matatag ang karakter ni Lea Reyes? Independyente at hindi umaasa sa iba, di ba? At hihiram pa kay Jessa Luna. Sa tingin mo, hindi dapat sa iisang tao lang humingi ng pabor. Tumango si Lea Reyes. Siya ngayon ay isang mataas na opisyal sa isang sikat na kumpanya. Buwan ng sahod na mahigit 100,000. Buwan ng sahod na mahigit 100,000. Sa iyong nagulat na isipan, parang may nanghulog na mga gintong barya. Hindi nga biro ang kaibigan ng isang malaking tao. Isa rin siyang malaking tao. Mabuti. Sige, ito ang magandang mahututan. Ngunit, kapag totoong nakalabas ka na ng ospital, lilipat na tayo mula sa basement. Malinaw na nakasaad sa libro. Sila ay sa basement na yon. Tumira ng mahigit 1 taon. Hanggang sa maibenta ang bida sa nightclub. Saka sila umalis. Siguro may mangyayari pang pagbabago sa bandang huli. Lea Reyes. Ellen, nitong mga nakaraang araw, maghahanap ako ng bahay online. Magpapalit tayo sa isang kwartong may balkonahe. Nagbago-bago ang ekspresyon mo. CJ, sa loob-loob mo, hindi ka naniniwala. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kontrolado ng may akda. Imposibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa maikling panahon. Ang gamot ni Lea Reyes ay may pampatulog. Kaya madalas siya natutulog. Nagtatrabaho ka sa tabi ng kama. Kung kailangan, tawagan mo ang nurse para palitan ang nyi. Sobrang focus ka kapag gumuguhit. Nag-aalala ka na baka hindi mo mabantayan ang nyi. Kaya nag-set ka ng alarm. Minsan-minsan ay titingin. Ganoon din kapag nagpupuyat. Sa huli, naawa ang nurse. Pwede kang bumili ng e-reminder. Mag-a-alert kapag natapos na. Ako na ganoon ang tingin. Ang unang reaksyon ng mahirap ay matakot na hindi kayang bilhin. May ganoon palang maalalahanin na gamit. Mahal ba ito? Medyo mahal. Nabalisa ka. Hindi mo alam kung ilang daan. Kung sobrang mahal, hindi na bibili. 14 na piso. Natahimik ka. Ang mahal sa bibig niyong mga mediko ay talagang nakakatakot. Sa tulong ng mahiwagang gamit, mas mapayapa ka bang matutulog kaysa dati. Pero dahil ilang beses kang nagising sa gabi, sa umaga, iminulat ni Lea Reyes ang mga mata at nakita. May eyebags ka na. Lea Reyes, may masakit ba sa'yo? Nakaramdam si Lea Reyes ng sakit sa kalooban. Naaalala ang mga sinabi mo dati na wala siyang silbi. Tama ka sa pagsigaw. Hindi talaga siya naging mabuti sa'yo. Palagi kanyang pinapabigat. Sa napakaikling sandali, pumasok sa isip niya na pakawalan ka. Pero nang nasa dulo na ng dila, hindi niya masabi. Kumuha na tayo ng tagapag-alaga. Hindi mo na kailangan magbantay. Sumabat ka ng walang magandang loob. Pero ang tagapag-alaga sa Beijing ay ilang daan kada araw. Kailangan ko ng maraming araw para kumita ng ganoon kalaki. Kung hindi, ako na lang ang maging tagapag-alaga. Natatakot ako na sobra kang mapagod at hindi makapagpahinga. Sa wakas, nagsalita si Lea Reyes ng paliwanag dahil naawa. Pwedeng matulog ako sa araw. Ang totoo, sobrang mahal ng tagapag-alaga. Sa isang linggo, aabot ng 2,000 piso. Kapag naiisip, parang babagsak ang langit. Tumalikod si Lea Reyes. Mahigpit na nakaikom ang mga labi. Abala sa trabaho sa kumpanya. Biglang nakatanggap si Jiang Xinyu ng banta mula kay Lea Reyes. Nang buksan ito, labis siyang natuwa. Sa wakas ay gumalaw ka na. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating pabalik sa iyong teritoryo. Hahanap ako ng angkop na part-time para sa iyo. Tumingin si Lea Reyes sa iyong papalayong likuran. Bigla niyang naisip na ang pagsuko sa mga tinatawag na paninindigan ay mabuti rin. Noong bumagsak ang kumpanya, halos mawalan siya ng pag-asa sa buhay. Akala niya hindi niya kakayanin ang internet industry. Ang bilyon-bilyong utang ay bumagsak sa kanya. Palagi siyang natatakot na bumalik. Ano ang nagbago sa kanyang pananaw? Ang panggigipit ng buhay. Ang kanyang nobyo na sa gabi ay kailangan magsilbi sa kanya para kumita ng pera. At kinabukasan, kailangan niyang magbenta ng mga guhit para buhayin siya. Sabi mo na madali lang gumuhit ng ilang dosenang larawan sa isang araw. Ngunit madalas sumasakit ang kanyang kamay dahil sa mahabang pagguhit. Pero hindi ka umiimik, pumapagpag lang ng braso at nagpatuloy sa pagguhit. Napilitan si Lea Reyes na aminin na siya ay mali. Ang kanyang pag-iwas ay kawalan ng kakayahan at duwag. Dapat niyang harapin ang lahat ng dati niyang pinagdaanan. Hanapin ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng kanyang kumpanya. Lampasan ito at tumayo muli. Tumunog ang iyong telepono. Salamat. Labis akong nagpapasalamat sa inyo. Pagkatapos ng tawag, tinanong ka ni Lea Reyes. Ano yon? Umiti ka at sumagot. Kinansela ko na ang booking sa hotel. Nakipag-ayos ang landlord sa kabilang partido. Naibalik sa atin ang pera para sa mga araw na hindi nagamit. Pero ngayon ay 7 araw na. Nang pumunta ang landlord, may amoy pa sa kwarto. Kaya pinabayaran niya ang kabilang partido ng karagdagang 7 araw. Binigyan ako ng mahigit 1,000 piso. Biglang yaman. Nang marinig ito ni Lea Reyes, umiti rin siya kasama mo.
Carlo, hindi ka ba dapat magplano na lumabas? Magpahinga ka muna. Ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang umangat lamang. Ang palaging nakaupo sa pagguhit ay masama sa leg. Engan, bababa ako para mag-ehersisyo. Dala mo ang iyong guhit at naghahanap ng padalahan sa ilalim ng lumang gusali. May courier point malapit sa entrance ng ospital. Pumunta ka doon para isulat ang address. Sa oras na yon, biglang may pamilyar na boses. Carlos Santos, tagal na hindi tayo nagkita. Tumingin ka at nakakita ng pink na buhok. Siya ang third-year student mula sa CAFA na si Bai Ningbing. Hindi mo na siya nakita mula nang lumipat ka sa harap ng tourist spot para mag-drawing. Ngayon ay naguguluhan ka. Tagal na hindi tayo nagkita. Ikaw ay naglalakad-lakad dito sa malapit. Ngumiti at kumurap si Bai Ningbing. Ang aking ate ay may sakit. Nasa loob ng gusaling ito. Itinuro niya ang nasa itaas ng gusali. Pero hindi na ako akyat para makita siya. Malamang ayaw niya akong makita. May sarili ka pang gagawin kaya sinabi mo. Sige, mauna ka na sa iyong gawain. Kailangan ko nang umakyat para alagaan ang aking kasintahan. Hindi na ako makikipag-usap sa iyo ng matagal. Huwag kang umalis. Gusto ko pang makipag-usap sa iyo ng kaunti. Nang makita ka ni Bai Ningbing na alis, sinundan ka niya. Anong sasabihin mo? Mukhang hindi naman tayo masyadong magkakilala, di ba? Fan, bakit mo ako na-block sa WeChat? Xiaobing, may kailangan ka ba? Tamad na sabi ni Bai Ningbing. Sumama ka na sa akin. Mas mayaman ako kaysa sa kasintahan mo. Kayang gawing walang alalahanin sa buhay ang iyong buhay. Hindi mo na kailangan pang magtinda para mabuhay. Kung papayag kang sumama sa akin, ibibigay ko sa iyo ang relong ito na nagkakahalaga ng 4 na milyon. Bilang ating sagisag ng pag-ibig. Tulad ng relong walang kilalang tatak na yon. Kaya pala hindi ko ito nakita. Ang mahal pala. Sapat nga para sa isang ordinaryong tao upang mabuhay ng walang alalahanin sa habang buhay. Itinaas mo ang iyong ulo at seryosong sinabi sa kanya. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong paghanga. Ngunit mayroon na akong kasintahan. Kung gusto mo pa ring igiit ang pagnanakaw ng pag-ibig, sa tingin ko ay hindi ito makatwiran. Dahil ang ganitong pag-ugali ay may medyo pangit na tawag. Tinatawag na kalaguyo. Ang nakangiting mukha ni Bai Ningbing ay biglang nanigas. Kalaguyo. Ang lalaking ito ay nagsabi ng ganoon tungkol sa kanya. Si Bai Ningbing ay laging napapaligiran ng maraming tao mula pagkabata. Matapos ang hirap, siya ay nagkusa na habulin ang isang lalaki. Pero sinabi niya na siya ay kabit. Ako ay maganda at mayaman. Wala ka bang kahit anong pagkagusto? Hindi ka nangangahas kumilos. Si Lia Reyes ay ang prinsesa ng Alta Sociedad ng Manila. Si Lia Reyes ay ang prinsesa ng Alta Sociedad ng Manila. Kapag nabawi na niya ang kanyang tunay na pagkatao, siya ay opisyal na magiging tagapagmana ng pamilya. Ang mga tanyag na negosyanteng makapangyarihan. Hindi alintana ang edad at karanasan. Sa sandaling makita nila siya, lahat ay kailangang kusang bumati. Kahit mayaman si Bai Ningbing, ay hindi higit sa isang hita ni Lia Reyes. Darating ang araw na sila ay parehong ipapadala ni Lia Reyes. Ipadala sa liblib na lugar upang maging alipin. Sa pagkaalala nito, agad kang napatingin kay Bai Ningbing. Batay sa pagiging marangal ng isang binibini. Kung itapon sa isang walang taong liblib na bundok, baka hindi pa kasing daling mabuhay kaysa sa isang walang pagkagusto. Bai Ning, si Bai Ningbing ay napatingin sa iyo na puno ng pagkadismaya. Unang lungga ng mga bandido. Baka alam na niya. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Ate Liu Yan. Imposible, di ba? Ang bagay na ito ay itinago ng mahigpit. Kahit si Ate Liu Yan mismo ay hindi alam. Hindi pwede. Hindi na dapat sila magsama. Si Lia Reyes kasama ang isang ordinaryong tao. Kahit bumalik siya sa pamilya, hindi siya makatatayo ng matatag. Ang lalaking ito ay hadlang. Kailangan pa rin niyang humanap ng paraan upang paghiwalayin sila. Kararating mo lang sa Silid Hospital. May nakita kang isang batang doktor na masigasig, na magtatanong kay Lia Reyes tungkol sa kanyang kondisyon. Siguro dahil masyadong halata ang ngiti ng doktor. Pakiramdam mo ay may ibang motibo ang doktor. Sa mga araw na ito, kumain ng magaan. Para hindi magka-impeksyon ng sugat. Engan, ang bawat masigasig na tagubili ng doktor ay natatanggap. Ay malamig na tugon mula kay Lia Reyes. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sigasig. Sinabi kong gagawa ako ng manipis na tinapay para sa iyo. Tingnan kung normal ba ito. Namataan ang tandang pananong sa iyong ulo. Medyo halata na ba ito? Hintay na lamang ang lalaking doktor na masayang-masaya. Na umalis dala ang datos. Saka siya naglakad patungo sa tabi ng higaan ni Lia Reyes na may sama ng loob. Kanina pa napansin ni Lia Reyes na bumalik ka. Hindi tulad ng magaang na paligid bago ka umalis. Ngayon ikaw ay tahimik na parang pinipigilan. Parang may nagpagalit sa'yo. Tanong ni Lia Reyes sa'yo. Ano ba ang nangyari sa baba? Sumagot ka ng walang pakialam. Wala. Nakasalubong ko lang ang dating bisita na pinagpintahan ko. Nagkwentuhan lang. Muli siyang nagtanong. Bakit ka nalulungkot? Nanatiling matigas ang iyong mukha. Lia Reyes. Wala. Hindi ako nalulungkot.
Nagagalit lang ako. Ano ba ang ikinagagalit niya? Tahimik na pinagmamasdan ni Lea Reyes. Dumating na naman siya ng 3 beses ngayong umaga. Bakit hindi siya pumunta noong unang 2 araw pagkatapos ng operasyon? Ngayong malapit na itong gumaling, mas madalas pa ang kanyang pagtatala. Medyo halata na ba ito? Marami kang nasasabi ngunit hindi mo masabi. Kaya napuno ka ng galit at nagsimulang magpinta. Palaging halata ang iyong emosyon. Tulad ngayon, sadyang inilipat mo pa ang iyong pinturahan. Upang ang buong katawan mo ay nakatalikod sa kanya. Nagsimulang magnilay si Lea Reyes. Kung saan siya nagkamali. Parang sa kanya ka nagagalit. Tumunog muli ang dropper. Pinindot mo ang bell sa tabi ng higaan. Agad pumasok ang batang doktor. Ako na ang magpapalit. Umupo ka na lamang muli na parang walang lakas. Kung pupunta siya, pupunta siya. Magkakaroon ng libreng tagapag-alaga. Na magbabantay kay Lea Reyes para sa'yo. Mas magaan pa ang iyong pakiramdam. Buong araw. Isang buong araw. Batang doktor ay dumating ng 6 na beses. Ikaw ay hindi pinansin si Lea Reyes buong hapon. Nang bumaba ka para kumuha ng pagkain. Si Lea Reyes ay nag-isip pa kung paano ka pasayahin. Ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Ah, little Liu. Anong iniisip mo? Hindi ka nagpapahinga ng maayos. Tumingin si Lea Reyes sa natutulog na matandang babae. At bumulong. Mukhang nagalit ang boyfriend ko. Pero hindi ko alam kung ano ang mali ko. Kapag nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Walang magkasintahan na may sama ng loob magdamag. Nagtanong si Lea Reyes ng isang tanong na sobrang mahirap para sa kanya. Humingi ka ng tawad kahit hindi mo alam ang pagkakamali. Sa nakalipas na 20 taon ng kanyang buhay. Dahil maaasahan siya at bihirang magkamali. Kaya bihira siyang humingi ng tawad sa iba. Kaya bihira siyang humingi ng tawad. Pero ang paghingi ng tawad ay dapat may dahilan, hindi ba? Maaari kang humingi ng tawad kahit hindi mo alam. Maaari mong sabihin na sige lang. Hanggang sa mawala ang kanyang galit. Pagkatapos ay sasabihin niya sa iyo kung bakit siya galit. Ito ang payo ng matandang lalaki sa kanya. At naramdaman ni Lea Reyes na kapaki-pakinabang ito. Nagpasya siyang subukan ito sa susunod na pagkakataon. Bumalik ka na may dalang baon sa kahon. At inilapag ang plastic bag sa mesa sa tabi niya. Wala kang intensyon na buksan ang kahon para sa kanya. Hindi mo rin itinaas ang maliit na mesa para kumain. Ito ba ay? O ayaw mo siyang kumain? Hindi maintindihan ni Lea Reyes. Nang magtatanong na sana siya. Pinindot mo ang kampana sa tabi ng kama. Pumasok ang batang doktor at pinalitan ang kanyang idrip. Nang makita na dumating na ang kanyang pagkain, sinabi niya. Buksan ko ang maliit na mesa para sa'yo. Noon lang napagtanto ni Lea Reyes ang problema. Hindi mo pa rin siya pinapansin. Inilagay ng batang doktor ang kahon ng pagkain sa maliit na mesa. At tutulungan pa sana siyang buksan ang takip at chopstick. Humadlang si Lea Reyes. Huwag ka nang mag-abala. Ako na ang bahala. Salamat. Ngumiti ang batang doktor at sinabi. Lalabas na ako. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang. Naalala ni Lea Reyes na ang lahat ng kalungkutan mo ngayong araw ay tila nagsimula bago at pagkatapos ng lihim na pag-ibig. Siguro dahil dito. Pero bakit ganito? Hindi alam ni Lea Reyes kung ano ang tawag sa ganitong hindi maipaliwanag na damdamin. Ang alam lang niya, ang boyfriend niya dahil sa bagay na ito, ay hindi siya pinapansin buong hapon. Kahit isang sulyap ay hindi ibinigay sa kanya. Parang hindi komportable si Lea Reyes sa buong pagkatao niya. Pasensya na. Itong paghingi ng tawad ay para sa'yo. Hawak mo ang mikropono at sinabi ng hindi lumingon. Ano ang hihingiin mong tawad? Kumain ka na lang. Hindi nagsalita si Lea Reyes at hindi rin kumain. Ganito na lang siya nakatitig sa iyong likod na may mabigat na tingin. Ang tingin niya ay sobrang init. Kahit hindi ka lumingon ay ramdam mo ito. Naging dahilan para hindi ka mapalagay sa iyong sarili. Lumingon ka. Bakit ka nakatitig sa akin? Kailangan mo ba akong magpakain sa iyo? Lea Reyes. Sabay silang kumain ng kanilang 2 hapunan. Hindi ako gutom. Sumunod si Lea Reyes. Eh di hindi rin ako gutom. Binabantaan mo ba ako? Sumuko na lang. Sinira mo ang pagkatao ng prinsesa ng Alta Sociedad ng Manila. Tumayo ka agad ng bahagyang pumitik. Binuksan ang lunchbox na nasa maliit na mesa. Nagsiselos ka ba? Bigla kang tinanong ni Lea Reyes ng ganito. Nanginginig ang kamay mo. Nagsiselos ako sa hangin. Biro lang, bakit ako magsiselos? Si Lea Reyes ay isang paper character. Parang laro ng pag-aalaga na nilalaro niya noon. Hindi ito totoong umiiral. Sino ang mai-inlove sa isang paper character? Nagsiselos ka talaga. Sigurado si Lea Reyes. Bakit hindi ka nagsasalita? Natatakot kang hindi mo mapigilan ang totoo mong nararamdaman kaya sinabi mo. Hindi ako nagsiselos. Ayoko lang na maloko. Si Lea Reyes ay inakusahan ng napakalaking paratang. Nakaramdam siya ng labis na kawalan ng katarungan. Hindi kita niloko. Tinitigan mo siya ng masama at sinabi. Nagpapakita ka ng alindog para akitin siya. Gusto mo lang mangaliwa. Sa anumang paraan, tandaan mo. Sila ay hindi ang iyong tunay na kapalaran. Huwag basta-basta magpakita ng alindog.
Akala mo ay magbibigay siya ng pangako sa'yo. Na sinasabing mula ngayon ay hindi na siya titingin sa ibang lalaki. Ngunit para siyang isang robot. At biglang naglabas ng isa pang salita. Carlo, talagang nagsiselos ka. Ang pagsabog ay sa isang saglit. Galit at nahiya mong sinabi. Sinabi kong hindi. Robot ka ba? Basta. Si Lea Reyes ay lumapit at humalik. Sa iyong mga labi. Isang malamig at matinding halimuyak mula sa katawan ng babae ang sumalpok. Puno pa rin ng pananakop. Lumaki ang iyong mga pupil. Blangko ang isip. Matapos ang ilang segundo ay umurong siya. Sa sandaling ito, ang batang doktor. Pumasok muli upang sukatin ang kanyang temperatura. Pumihit ka agad at umupo sa hapagkainan. Bakit ang tagal mong magbukas ng pagkain? Hindi pa kumakain. Malamig na siguro. Si Lea Reyes sa pagkakataong ito ay tumanggi. Hindi na kailangan ng malamig. Wala akong lagnat. Kung gayon, tutulungan kitang kunin ang pagkain at painitin. May microwave ang aming ospital. Ang batang doktor ay masyadong masigla. Matapos ding maunawaan ni Lea Reyes. Sa kanya napagtanto kung gaano ito kahalata. Tumingala si Lea Reyes at sinabi. Madalas na umalis sa trabaho upang bumisita. Mga pasyenteng nangangailangan ng diagnosis at paggamot. Ito ay hindi normal na pangangalaga. Kung magpapatuloy ito ng ganito, iulat ko ang sitwasyon sa ospital.